Kasabay nga po ng pagkapanalo ng Philadelphia 76ers laban sa San Antonio Spurs ngayong araw, may pinatunayan muli nga dito ang kanilang superstar na si Joel Embiid. Yan naman ang ating unang storya na aalamin. Nasasamahan ko na rin ang balitang open na nga po sa trade sina Jonathan Kuminga at Andrew Wiggins. Pag-uusapan na rin natin ngayon ang balitang makakabuo nga po ang Lakers ng bagong super team sa pagkakakuha nila ng dalawang bagong player sa trade deadline. Kaya mga idol, tara, halina't simulan na natin yan. Bagamat man naging dikit ang simula ng laban ng San Antonio Spurs at Philadelphia 76ers, nagawa para naman nga po ng 76ers na makuha ang panalo 133-123 salamat sa ginawa nilang scoring run sa second half, lalo na sa third quarter sa pangunguna ng kanilang superstar na si Joel Embiid na nakapagtala dito ng kanyang career high 70 points at 18 rebounds sa kanyang 24 out of 41 shooting. Kaya siya na nga ang pang-pitong player sa NBA history na nakagawa ng ganyang klaseng puntos, at nagawa niya nga ayan sa harapan mismo ng super rookie na si Victor Wembanyama na nakapagtala ng kahit papano ng 33.7 rebounds sa kanilang laban. Kaya dahil nga sa ginawang ito na Embiid, pinapatunayan lamang nga po niya sa lahat ng mga fans, haters at mga analysts na siya pa rin ang kasalukuyang MVP sa NBA. Samantala, pumunta naman tayo sa ating pangalawang storya sa balitang open na sa trade sina Jonathan Kuminga at Andrew Wiggins. Base nga po mga idol sa pinakahuling inilabas sa balita ng NBA insider na si Matt Moore ng Action Network, bukas na nga po ang front office ng Golden State Warriors na i-trade ang ilan sa kanilang mahahalagang players gaya ni na Jonathan Kuminga at Andrew Wiggins bago man sumapit ang trade deadline sa February 8. Ayon nga po dito, kung meron man nga pong player na willing ang buong prangkisa ng Warriors na isakripisyo para mapalakas ang kanilang lineup, silang dalawa, since pareho rin naman nga silang nagkakaroon ng nakakadismayang performance ngayong season. Pero sa kabila nga po ng malalamya nilang laruan, nananatili para naman ngang mataas ang kanilang trade value, at may ilang mga teams na rin naman ang nagkaka-interes sa kanilang serbisyo katulad na lamang ng Dallas Mavericks at Indiana Pacers. Kaya hindi na nga nakapagtataka kung bakit balak ng Warriors na gamitin sila upang makakuha ng mga bagong malalaro sa loob ng trade market na mas makakatulong kay Stephen Curry at sa kanilang kampanya ngayong season. Habang dito naman tayo dumiretso sa ating huling storya sa balitang makakabuo ang Lakers ng bagong super team sa pagkuha nila ng dalawang bagong player bago ang trade deadline. Kahit man nga po mga idol na ipanalo ng Lakers ang kanilang huling game laban sa Portland Trail Blazers, marami pa rin naman ang nakapansin na hindi maganda ang enerhiya at mukha ng kanilang dalawang player na sina Rui Hachimura at D'Angelo Russell sa kanilang ginawang post-game interview. Medyo naluluha pa nga po ang mga mata ng mga ito ng mukhang merong pinapahiwatig na ititrade sila ni Rob Pelinka sa lalong madaling panahon ngayong season. At base nga sa pinakahuling inilabas na balita, hindi pa rin talaga sinasarado ng Lakers ang posibilidad na gumawa pa sila ng trade para makabuo ng isang super team sa pamamagitan ng pagkuha nila ng dalawang bagong player. At sila nga ay ang kinabibilangan ni na Bruce Brown na makukuha nila mula sa Toronto Raptors gamit si Rui Hachimura, habang si DeJounte Murray naman masusungkit nila mula sa Atlanta Hawks gamit si D'Angelo Russell. At kapag natuloy nga ang dalawang klaseng trade na ito ng Lakers, makakabuo sila ng isang literal bagong super team na pangungunahan ng kanilang bagong starting lineup na kinabibilangan ni na Austin Reeves, Bruce Brown, DeJounte Murray, LeBron James at Anthony Davis, na sigurado nga po na papalag na ngayong season. So that's it for today's video mga idol na ating pinag-usapan ngayon dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe. Pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shout out sa lahat ng solid J-Zone TV na laging nanonood dyan. Thanks for watching mga idol. Hopefully, nag-enjoy kayo ngayon.